Ano ba ang tinuro sa'yo ng iyong mga magulang? Sabi nila, ang isang bata raw ay parang isang blank canvas. Kung ano raw ang ilagay at ituro mo o ng kanyang lipunan sa kanya, yun ang magiging siya. Pero paano kung ang ina na dapat ay nagtuturo ng magandang asal at moralidad sa kanyang anak, ay ito pa ang magtuturo kung papaano manggamit at kung papaano gamitin ang sarili para sa kapakanan at para sa kayamanan. Nako, isang nakakaintrigang kwento ang ating pagsasaluhan for today's video. Kaya brace yourselves everybody at atin na pong sisimulan ang inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Ang pagiging ina daw ang pinakadakilang papel na pwede mong gampanan dito sa mundo. Kakaiba daw kapag merong isang tao na nakadepende ang buhay sa'yo. Pero paano kung magkaroon ka ng ina na hindi naman ordinaryo ang tinuturo sa'yo? Paano kung magkaroon ka ng ina na hindi naman moralidad ang importante sa kanya? Makakatakas ka pa kaya? O magagawa mo pa kaya ang tama? O paninindigan mo na lang ang natutunan mo mula sa kanya nung ikaw ay bata pa? Dear Mama Mia, ako po si Bea. Hindi ko po tunay na pangalan. Kung titignan mo ako ngayon, nakaayos, maamo ang mukha, may kumpiyansa sa bawat kilos. Baka sasabihin mong isa akong edukadang babae na lumaki sa isang maginhawang pamumuhay. Pero hindi mo makikita ang tunay na laman ng pagkatao ko sa unang tingin. Kasi ako, katulad ng nanay ko. Produkto ako ng isang mundong hindi nagbibigay ng pagkakataon sa mga mababait at tapat na tao. Kami ni Mama natutong makuha ang mga gusto namin sa paraang alam naming pinaka-epektibo. At yun ay ang panlilinlang ng iba. Si Mama Celia, siya ang nagturo sa akin ng lahat. Hindi siya isang ordinaryong ina. Bata pa lang ako, hindi siya nagtago sa likod ng moralidad. Sabi niya sa akin, "Anak, sa mundong ito, kung hindi ka kukuha at kung hindi ka kakain, ikaw ang kakainin at lalamunin." At mula noon, itinanim ko na sa utak at puso ko ang sinabi niya. Hindi ko makakalimutan ang unang gabing isinama ako ni Mama sa isang high-end bar. 10 taong gulang pa lamang ako noon. Naka-uniforme pa ako ng pangskwela. Pero pinaupo niya ako sa isang table sa may sulok habang siya naman ay dumiretso sa bar kung saan naroon ang isang lalaking naka-Amerikana. Matangkad, kalbo ang kaniyang ulo at halatang halata sa kaniyang itsura na marami siyang pera. Habang kinakain ko ang fries na in-order niya para sa akin, malihim akong tumitingin sa kanila. Si Mama, parang artista kung ngumiti. Ang lalaki ay nakatunganga sa cleavage niya na litaw sa suot niyang low-cut na bestida. At ako, sa murang edad, naintindihan ko na kung anong laro
ang nilalaro ng mama ko. Isang laro ng alindog, emosyon, at kunwaring pangangailangan. Pagbalik niya sa akin matapos ang halos isang oras ay may hawak na siyang sobre. Anak, bulong niya sa akin habang inaabot yun. Para sa tuition mo yan. Isang kwentong ulila lang ang kinailangan. Sabi niya sabay tawa. Doon ko unang natutunang hindi lang katawan ang dapat nating puhunan bilang isang babae. Minsan, may silbi rin ang luha, ang kwento, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang timing. Lahat ng yan, mas mahalaga pa minsan kesa sa hubad na laman. At mula noon ay naging tagapagmana na ako ng galing ng mama ko. Kami ang tandem na walang kapantay. Ako ang batang masarap kausapin, may maamong mukha at madaling kuhaan ng simpatsya. Si mama naman ang babaeng may karisma sa kahit na anong edad na gugustuhin niya. Tuwing may prospect siyang mayaman, bit-bit niya ako lagi. Kami ang package deal. Mag-ina sa isang kaawa-awang sitwasyon na ang tanging pangarap lamang ay makaraos sa pang-araw-araw na buhay. Pero huwag kang magkamaling isipin na madali lang ang lahat. Marami kaming nakaharap na lalaki na may bahid ng duda. Yung iba mapagmatsyag. Marami rin ang bastos. Nag-aakalang dahil sa ganda ni mama at sa presensya ko bilang anak niya ay pwede na nila kaming apihin. Doon lumalabas ang mas madidilim na parte ng kwento namin, Mama Mia. Hindi lang kami mga artistang umaarte sa harap ng mga dayuhan at parokyano. Minsan, kailangan din naming harapin ang panganib, ang pagbabanta at pisikal na pananakit. At higit sa lahat, kailangan naming harapin ang posibilidad na mawalan ng sarili. At sa kabila ng lahat ng ginto, regalo at perang naipon namin sa paglipas ng mga taon, Mama Mia, nararamdaman ko po na may bahagi ng pagkatao ko na parang unti-unti nang nauupos, na parabang isang kandila. Minsan sa gabi habang natutulog si mama at nakapatay na ang mga ilaw sa inuupahan naming apartment, ay tumititig ako sa kisame. Nagtatanong sa sarili ko, hanggang kailan namin magagawa yung ganito? Kailan ko mararamdamang totoo ang lahat at hindi pagpapanggap lamang? Kailan ako magiging ako? Hindi si Bea, ang anak ni Celia na professional gold digger, kundi ako bilang isang tao. 20 anyos na ako nang unang beses kong hawakan ang buong laro sa sarili kong mga kamay, Mama Mia. Sa edad kong yun, sanay na ako sa pagbabasa ng mga kilos ng mga lalaki. Yung paraan ng paghawak nila sa baso, kung paanong tumatagal ang tingin nila sa legs ko, kung paano nila sinasadyang ilapit ang siko nila sa kamay ko tuwing kami ay nasa hapunan. Lahat ng kilos nila nababasa ko na. Hindi dahil manghuhula ako, kundi dahil matagal na akong nakababad sa ganitong uri ng mundo. Si Mama ang nagsanay sa akin. Pero nung gabing yun, isang fundraising gala sa isang 5-star hotel, ako na mismo ang nagpasimuno ng kakaibang laro. Itago natin siya sa pangalang Rafael Sandoval, isang biyudo, nasa late 50s or early 60s na. May-ari ng isang kilalang mga grocery chain sa Pilipinas. Suot ko noon ang light blue satin gown na pinatahi pa ni Mama sa kaniyang paboritong mananahi.
gamit ang bonus mula sa isang naging prospect niya na OFW. Classy akong tignan pero revealing. Sakto sa panlasa ng mga lalaking katulad ni Mr. Sandoval. "Anong pangalan mo, iha?" tanong niya habang inaabot ang kamay ko. "Bea po," sabi ko sabay ngiti. Hindi yung malanding ngiti, kundi yung may tipong tamang timpla lang ng misteryo at paggalang. Tumagal ang gabi. Siya palaging bumabalik-balik sa table namin. Si Mama hindi halatang nanonood mula sa kabilang dulo ng hall. At ako, unti-unti kong isinasakatuparan ang script naming mag-ina. Pero sa pagkakataong ito, hindi na si Mama ang bida, kundi ako na. Hindi ako nagpatumpik-tumpik pa nang inaya na niya akong sumama sa kanya sa isang late night drive. Alam kong hindi ito basta-basta pasyal lamang. Kilala ko ang mga ganitong uri ng lalaki. Gusto nilang maramdaman ulit ang kabataan nila, makasama ang babaeng maaari nilang ipagmalaki pero hindi na nila kailangan pang pakasalan. At para sa akin, ayos lang naman yon, Mama Mia. Basta ba tama ang kapalit? Pumasok kami sa loob ng kaniyang mamahaling sasakyan. Isang itim na Jaguar. Leather ang upuan. Amoy bagong linis. Tahimik ang loob. May kukunting music at langit-ngit ng aircon ang maririnig. Hindi ako nagsalita kaagad. Hinayaan ko lang siyang magsimula ng usapan. "Alam mo," sabi niya habang binabaybay na ang napakahabang kalsada. "Parang may lalim ang mga mata mo, Bea. Hindi ka katulad ng iba." Napangiti ako. Hindi na bago ang script na to. Ilang beses ko nang narinig yon. Pero kailangan kong magkunwari na bago yun sa aking pandinig. Ganun po ba?" Mahina akong tugon. Tumawa siya. "Oo. Parang tingin ko marami kang alam, pero parang marami ka ring sekreto." Hindi ko alam kung dahil ba sa lamig ng aircon o dahil sa bigat ng tingin niya, pero napakapit ako sa bag ko, na para bang anumang oras ay hahablutin niya ito. Marami na po talaga akong naranasan. Bata pa lamang ako, natutunan ko ng tumayo sa sarili kong mga paa. Kalahating katotohanan ng sinabi ko. Hindi ko naman kailangang magsinungaling ng todo dahil minsan, ang pinakamabisang kasinungalingan ay yaong may bahid ng katotohanan. Paglipas ng ilang araw, may dumating na package sa tinutuluyan naming apartment ni Mama. Isang maliit na kahon na may nakalagay na pangalan ko. Pagbukas ko, Mama Mia, isang mamahaling bracelet. Yung Cartier. Sinamahan pa ng note. Para sa babaeng may lalim ang mga muka. R.S. Si Mama napangiti habang pinagmamasdan na sinusuot ko ang bracelet na yon. "Malapit na yan. Kumakagat na eh," sabi niya. Ang ibig sabihin, malapit na naming mapasakamay si Rafael. Pero sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ako ng kaba, Mama Mia. Hindi dahil sa takot akong mahuli, kundi dahil sa simula ng koneksyon na hindi ko inaasahan. Mama Mia, hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin. Tila ba gusto ko pa siyang makilala, hindi dahil sa yaman niya, kundi dahil sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Para bang hindi ako laruan tulad ng tingin sa akin ng ibang mga lalaking naging biktima na namin ni Mama. Kahit may edad na siya, hindi ko po maiwasan na magkaroon ako ng reaksyon sa mga tingin niya sa akin. At dahil sa naramdaman ko, dito na nga nagsimula ang komplikasyon ng lahat.
Bumalik si Mama mula sa grocery store, bitbit ang ilang supot ng mamahaling wine at imported cheese. Nakasuot siya ng bagong blouse na halatang hindi galing sa ukay. Galing iyon kay Mr. Torres, isa sa mga dati naming koneksyon na patuloy pa ring nagpapadala kahit matagal nang wala kaming pagkikita. Nginitian ko siya pero walang imik. Ang isipan ko noon ay na kay Mr. Sandoval pa rin. Oh, bakit tila yata tahimik ka? Tanong niya habang inaayos ang kaniyang mga pinamili sa refrigerator. Wala ma, napapagod lang siguro. Hindi ako sanay magsinungaling sa mama ko. Hindi dahil sa takot ako sa kanya, kundi dahil sanay na sanay siya sa pagbabasa ng kilos ng katawan ko o ng body language ko. Konting bitaw ng tingin, alam na agad niya ang aking iniisip. Ano? Si Mr. Sandoval ba yan? Napatingin ako at nakataas ang kilay niyang nakatingin sa akin. Umiling ako pero hindi kumbinsido ang ekspresyon ko. Napabuntong hininga siya at umupo sa dining table. Anak, wag na wag mong kakalimutan kung bakit natin ito ginagawa. Hindi ito love story ha? Trabaho to. Trabaho, isa sa mga salitang pinilit kong paniwalaan noon pa. Pero bakit parang may parte sa akin ang ayaw na lang mag-isip ng pera, Mama Mia? Lumipas ang mga linggo, mas madalas kaming magkita noon ni Rafael. Sa una, kasama si Mama, parang chaperone sa harapan ng publiko. Pero sa pribado, kaming dalawa lang ni Rafael. Nagkukwento siya ng mga ala-ala ng yumao niyang asawa, ng kanyang anak na hindi na niya nakikita, ng kabataang ginugol niya noon sa pagtatrabaho. Hindi pala siya galing sa mayamang pamilya. Ang asawa niya ang may kaya pero pareho rin silang nagsumikap kaya medyo lumagulago ang kanilang negosyo. Tahimik lang ako habang nakikinig sa kanya. Pero sa loob-loob ko, unti-unting nabubuo ang larawan ng isang lalaking hindi lang biktima ng pagkauhaw sa lambing, kundi isang taong gusto lang ng katahimikan at totoong koneksyon. Isang gabi, nasa loob kami ng beach house niya sa Batangas. Maliit lang yun, Mama Mia. Hindi naman po yun resort, parang bakasyunan lang na bahay. Malamig ang simoy ng hangin, may wine sa mesa at may malamlam na music. Nakahawak siya sa kamay ko habang nakatanaw kami sa dagat. Alam mo, kung ibang panahon lang to, baka pinakasalan na kita. Bulong niya. Hindi ako nakasagot dahil sa pagkakataong yon, hindi ko alam kung sino ang mas naloko. Siya ba o ako? Pag-uwi ko ng Maynila, nadatnan ko si Mama sa sala. Hawak-hawak ang kanyang cellphone at tila abala sa pakikipag-chat. Si Kong to, sabi niya sabay ngiti. Mukhang may pera ulit. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiinis habang ako ay unti-unting nilalamon ng emosyon. Si Mama naman ay tila tuloy lang sa pagkalkal ng susunod naming magiging biktima. Ano nang plano natin dyan kay Mr. Sandoval? Tanong niya habang pinapatuyo ang nail polish sa kaniyang mga paa. Wala pa. Napatingin siya sa akin sa naging sagot ko. Seryoso ang ekspresyon ng kaniyang mukha. Bea, huwag mong sabihing nahuhulog ka na ha? Naku naman, mahuhulog ka na nga lang, dun pa sa matandang yon. Hindi ako sumagot. At sa katahimikan kong yon, alam kong nakumpirma na ng mama ko na nangyayari na nga sa akin ang kinatatakutan niya. Hindi ako makatulog nung gabing yon. Habang si Mama ay abala sa pakikipaglandian sa bago niyang koneksyon sa kabilang kwarto,
Ako naman ay nakahiga, nakatitig sa kisame at pinipigilan ang pagpatak ng sariling mga luha. Bea, huwag mong sabihing nahulog ka na. Bulong pa rin sa akin ang boses ni Mama na paulit-ulit sa aking tenga. Pero mas malakas ang tibok ng puso ko, Mama Mia. Dahil sa dami ng mga lalaking dinaanan ko sa mga planong ginusto ni Mama, ewan ko kung bakit ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Kay Rafael pa, kay Mr. Sandoval pa. Isang lalaking hindi ko dapat na minahal. Isang lalaki at isang tuksong hindi dapat ako mahulog ng husto. Na para bang ipinasa lang ang atensyon mula sa asawa niyang namayapa patungo sa akin. Hindi niya alam na isang huwad na babae. Isang kasinungalingan na napakagaling naman talagang magpanggap na totoo. Napatingin ako sa cellphone ko. Sakto naman na tumunog ito at may mensaheng pumasok mula kay Rafael. Miss ko na yung mga tahimik mong tingin, Bea. Sana bukas makasama ulit kita. Pumikit ako. Napakagatlabi ako. Naalala ko tuloy ang pinagsamahan namin dun sa beach resort niya. O dun sa beach house niya. Kinaumagahan, pinuntahan ko siya. Hindi ko sinabi kay Mama na may schedule kaming pagkikita ni Rafael. Sabay-sabi lang ako sa kanya na may lakad ako kasama ang iilan kong kaibigan. Pagdating ko sa bahay ni Rafael ay sinalubong niya agad ako ng yakap. Iba yung yakap niya. Mainit, pero hindi yung init na katawan lang ang hanap. Hindi yung init na dala ng tukso. Yakap na parang pagod na kaluluwa na natagpuan na ang kaniyang tahanan. Ang ganda mo talaga kahit wala kang ayos, bulong niya. Tumitig ako sa kaniya. Mama Mia, hindi kasi talaga ako nag-makeup dahil ang paalam ko naman kay Mama ay mga kaibigan ko ang kikitain ko. Para bang may gustong isabog ang dibdib ko nung nakatingin ako sa kanya pero wala naman akong masabi. Dahil sa likod ng mga ngiting yun, alam ko, niloloko ko lang ang taong ito. Pero ramdam ko na habang niloloko ko siya, mas niloloko ko ang sarili ko. Maghapon kaming magkasama noon ni Rafael. Nagluto ako ng adobo, tumulong naman siyang magsaing. Simple lang, para kaming mag-asawang may maliit na bahay sa isang lugar na walang problema. Bago ako umuwi, hinawakan niya ang kamay ko. Bea, kung may gusto kang sabihing iba, sabihin mo. Pero wag mo akong iwan ng walang paalam, ha? Tumango ako pero hindi ko na siya tiningnan sa mga mata. Hindi ko kaya. Pagbalik ko sa apartment ay naroon si Mama. Nakakross ang kaniyang mga kamay na para bang principal sa isang disciplinary hearing. San ka nang galing? Tanong niya. Seryoso. Hindi ako sumagot kaagad pero mabilis siyang sumingit. Kay Rafael, di ba? Tanong niya ulit at hindi ako makatingin sa kanya. Bea, bakit mo to ginagawa? Madiin niyang tono. Ma, hindi ako katulad mo. Sagot ko na halos pabulong. Bigla siyang natahimik sa naging sagot ko pero ang tingin niya sa akin ay malamig. Alam kong napuruhan siya sa sinabi ko. Kung ayaw mo na, sabihin mo lang. Pero wag mong wasakin ang lahat ng binuo nating plano. Ma, pera lang ba talaga ang sukatan ng lahat para sa'yo? Tanong ko at medyo nanginginig na noon ang boses ko. Kasi ako ma, gusto ko na ng totoo. Pumikit si Mama, bumuntong hininga ng malalim. At paano kung hindi totoo ang pagmamahal niya sa'yo, ha? Na kapag nalaman niya na isa kang con artist at manlulokong babae, iiwan ka rin niya.
Baka nga siya pang magpakulong sa'yo eh. Tumulo ang luha sa mga mata ko. Hindi dahil sa takot ako kay mama, kundi dahil alam kong posibleng tama ang mga sinabi niya. Isang gabi habang abala si mama sa pakikipag-chat sa kung sino man ang bago na naman niyang target, tahimik akong nakaupo sa sala. Hawak-hawak ko ang diary ko, isang maliit na notebook na ginagamit kong takbuhan at sulatan ng damdamin kapag hindi ko na kayang itago ang mga nararamdaman ko sa aking sarili. Sa lahat ng paglolo ko naming ginawa, bakit ngayon pa ako natutong magmahal? Sa maling oras, maling paraan at marahil sa maling tao rin. Narinig kong tumawa si mama sa kabilang kwarto. Malanding tawa. Yung tawa na alam mong ginagamit na naman niya para patayin sa kilig ang kung sino mang lalaking kausap niya. Lumapit ako sa pintuan niya at bahagyang nakasilip. Naka-night gown lang siya. Nakaupo sa harap ng laptop, may hawak na baso ng wine habang halos wala na siyang saplot. Alam mo, ang galing mo talagang magpatawa, Rodel. Narinig kong sabi niya sabay tawa ulit. Eh di ikaw na mayaman, sabi pa niya. Mama Mia! Alam ko at kilala ko yung Rodel na sinabi niya. Nakita ko na yun minsan. Ano, mayaman? Yang lalaking yun sa tingin ko mukhang nagtatrabaho lang sa isang maliit na kumpanya. O baka nga, fixer lang ito sa gobyerno eh. Pero kung may pangarap siyang mas malaki, baka si mama pa ang gasolina sa kanyang ilusyon. Kinabukasan, habang abala ako sa paghuhugas ng pinggan ay lumapit sa akin si mama. Bea, sabi niya, si Rodel mukhang may mga koneksyon sa mas malalaking tao. Kailangan ko ang tulong mo. Napalingon ako. Anong klaseng tulong, ma? Yung dati, yung ginagawa mo kay Rafael. Natigilan ako. Ayoko na, ma. Sagot ko. Hindi na ako muli pang papasok sa ganyan. Kitang-kita ko na napikon siya sa sinabi ko, Mama Mia. Bakit? Dahil sa Rafael na yon? Dahil sa lalaking akala mo mamahalin ka kahit malaman niyang isa kang manloloko? Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Lumapit siya sa akin. Tinapik ang lababo at tumitig sa akin ng diretsyo. Ayaw mong tumulong sa akin? E paano kung mapaso ako kay Rodel? Pag may nangyari sa akin, wala akong ibang tatakbuhan kundi ikaw. Tayo lang naman ang magkasama sa negosyong to, di ba? Ma, bakit hindi ka na lang tumigil? May ipon naman na tayo, di ba? Napangiwi siya. Dahil hindi lahat ng babae pinalad makahanap ng lalaking kaya silang mahalin ng buo. Kaya kami ng sarili ko, eto ang paraan ko para mabuhay ka. At ikaw, Bea, ikaw ang produkto ng paraang yon. Ikaw, at tignan mo ang itsura mo. Yan ang bunga ng mga sakripisyo ko. Makalipas ang 2 araw ay nagkita kami ni Rafael. Hindi ko siya kinausap agad pero ramdam ko ang tanong sa kaniyang mga mata. May nangyayari ba? Tanong niya habang magka-table kami sa isang maliit na kapehan. Napayuko ako. May problema lang sa bahay. Si mama. May kinalaman ba to sa akin? Masinsinan niyang tanong. Iniisip ni Rafael, Mama Mia, na dahil mas matanda siya sa mama ko, baka issue yun sa aking ina. Hindi ako agad nakasagot sa kaniyang tanong. Gusto kong sabihin na sa kaniyang totoo. Gusto ko nang umamin pero paano ko sasabihin niloko ko lang siya mula umpisa. Nabahagi siya ng planong hindi niya alam. Sa halip na umamin ay humiti ako. Wala, personal na away lang. Hinawakan niya ang kamay ko sa ilalim ng mesa.
Mainit ang hawak na yon. Bea, kung kailangan mong umalis sa gulo, pwede kang sumama sa akin anytime. Bigla akong naluha. Hindi ko alam kung dahil sa takot, saya o pagkapahiya. Nang gabing yon ay nilapitan ko si mama. Isang desisyon ang pilit kong binubuo sa sarili ko. Ma, aalis na ako. Tila natigilan ng mama ko at hindi siya kaagad nakapag-react, Mama Mia. Napatigil siya sa pagsusuklay ng kaniyang buhok sa harap ng salamin. Ano? Anong sabi mo, Bea? Lilisanin ko na ang buhay na to. Mas si Rafael, tinanggap niya ako. Kahit hindi pa niya alam lahat, gusto ko lang subukan. Tumayo siya at humarap sa akin. Punong-puno ng sama ng loob ang kaniyang mukha. Gugustuhin mo talagang iwan ako, ha, Bea? Sa gitna ng mga plano natin? Pagkatapos kong magsakripisyo ng napakaraming taon para sa'yo, iiwanan mo lang ako, ha? Hindi ako umimik. Binalak ko to para sa atin. Para sa kinabukasan mo, tapos ngayon iiwan mo ako para sa isang lalaking hindi mo pa lubos na kilala? Hindi mo ba alam, may bali-balitang nalulugi na yan si Mr. Sandoval? Napapikit ako, Mama Mia. Pinigilan ko ang luha sa aking mga mata. Opo, alam ko na yon. Alam ko na ang sinasabi ni Mama. Narinig ko na rin yon. Mula sa mga kakilala. Mula kay Rafael mismo, na nalulugi na raw ang kaniyang negosyo. Sa totoo niyan, ilan na ngang branch ng kaniyang grocery stores ang nagsara. Iilan na lang ang bukas. Hindi mo ba ako kilala, Ma? Hindi mo ba nakikita simulat sa pool? Lahat naman ang ginawa ko para sa'yo. Pumayag ako sa plano mo kahit nung bata pa ako para mapasaya ka. Hindi lang ikaw ang nagsakripisyo, Ma. Hindi lang ikaw ang nagtrabaho. Mama Mia, hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Isang linggo akong halos hindi lumalabas ng bahay ni Rafael. Opo. Sinuway ko talaga ang mama ko. Ganun ata siguro kapag nagmamahal ka na ng totoo. Sinusuway mo na at hindi mo na pinapahalagahan ang payo ng ibang tao. Doon muna ako pansamantalang nanirahan sa bahay ni Rafael habang nililinis ko ang isipan ko pati na rin ang puso ko. Sa totoo lang kasi, Mama Mia, naramdaman ko na ang pagkapagod sa aking sarili. Pagod na ako sa ginagawa namin ng mama ko. Pagod na ako sa lahat ng panluloko namin. Pagod na ako sa lahat ng ginagawa kong hindi naman ako nagiging masaya. Isang hapon habang sabay kaming nagkakape ni Rafael sa veranda ng bahay niya, ay hindi ko na talaga kinaya ang nararamdaman ng dibdib ko. Rafael, panimula ko habang pinagmamasdan ang araw na unti-unting nawawala at unti-unting tinatabunan ng dilim ang paligid. May aaminin ako sa'yo. Sabi ko at makailang ulit pa akong bumuntong hininga, Mama Mia, para lang humanap ng lakas ng loob. Tumigil siya sa pagsipsip ng kaniyang tasa. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata ko. Hindi kita nakilala sa isang simpleng pagkakataon lamang. Alam mo, yung una nating beses na nagkita tayo, dun sa event, tumango siya, tahimik. Planado yun. Planado na ikaw ang makikilala ko sa gabing yun. Ako ang pinadala ni Mama para lapitan ka.
Akala niya kasi kaya mong bilhin ang buong pagkatao namin. Hindi kasi namin alam noon na nalulugi na pala ang negosyo mo at konting-konti na lang pala ang ari-arian mo. Hindi siya kumibo. Naramdaman ko ang bigat ng katahimikan na namamagitan sa aming dalawa. Mama Mia, para akong nilamon ng mundo sa mismong pag-amin kong iyon sa kanya. Pero Rafael, sa lahat ng ginawa kong mali, totoo lahat ng naramdaman ko sa'yo. Hindi siya kaagad nakapagsalita. Umiiling-iling lamang siya, mabagal. Para bang pinoproseso pa niya ang mga sinabi ko. Parang pilit niyang tinatanggap ang lahat kahit hindi niya maiintindihan ang mga tinuran ko. At si mama mo? Tanong niya. Mahinahon pero may talim. Gusto na niyang umalis ako. Gusto na niyang tigilan na kita dahil wala naman akong mapapala raw sa'yo. Pero hindi ko kaya. Kaya ako umalis dun sa bahay namin. Tumango siya ulit, tumayo at lumakad palayo nang walang salitang iniwanan. Mama Mia, tahimik lamang si Rafael mula nung umamin ako sa kanya. Hindi nagtagal ay nagkaroon ulit kami ng koneksyon ni Mama sa paraang hindi ko inaasahan. Isang gabi habang nag-iimpake na ako ng mga gamit ko mula sa bahay ni Rafael, ay may tumatawag sa gate. May kumakatok dito. Mama Mia, balak ko nang umalis noon sa bahay ni Rafael dahil mula nung umamin ako ay hindi na kami nagkaroon pa ng pagkakataon na mag-usap. Para bang iniiwasan na niya talaga ako. Pagbukas ko ng gate ay si Mama ang nandoon, naka-black dress. May dalang itim na clutch bag at mukhang lasing. Wow! Ang ganda pala ng bahay na to, bulong niya habang tinitignan at sinisipat ang buong bahay. Anong ginagawa mo rito? Napuntahan ko lang ang kinakalantari mong lalaki. Mama, hindi mo siya kilala. Mas kilala ko siya kaysa sayo. Nakita ko na ang mga investment accounts niya na lahat lugi na. Pati nga mga properties niya, yung pinuntahan ninyong beach house sa Batangas, lahat yun nabenta na. Yung iba niyang mga negosyo, wala na rin. Lugi na. Kaya wag mong sabihin wala akong alam tungkol sa kanya. Tumalikod ako. Wala ka talagang balak tumigil, Ma? Lumapit siya sa akin. Hindi ako tumigil para lang mapalaki ka. At hindi ako titigil para sayangin mo lang ang mga pinaghirapan ko. Itinulak niya ako ng bahagya. Kung hindi mo kayang tapusin ang larong to, pwes ako ang gagawa. Sa mga sumunod na araw, Mama Mia, ay hindi na umuwi si Rafael. Ang gusto ko sana noon ay magpaalam muna sa kanya bago ako umalis ng bahay niya. Siyempre, tinanggap naman niya ako sa tahanang iyon bilang tao. Dapat lang o nararapat lang naman siguro na hindi ako basta-bastang umalis doon nang hindi man lang nagpapaalam sa kanya ng maayos. Tinatawagan ko noon si Rafael. Pero hindi na siya sumasagot sa mga tawag ko. Hindi na rin siya online, Mama Mia. Pinuntahan ko ang mga paborito naming lugar, nagbabakasakali na baka nandun siya. Ngayon wala. Hanggang isang araw, may tumawag sa bahay niya. Nagpakilala ito bilang matalik niyang kaibigan. Ikaw ba si Bea? Kailangan mong pumunta dito sa beach house sa Batangas. Nandito si Rafael. Ako ang nakabili ng beach house niya. Sabi niya. Agad akong sumakay ng bus.
Halos 4 na oras ang binyahe ko, Mama Mia, pero pakiramdam ko ay parang habang buhay na akong nagtitiis sa kaba. Pagdating ko roon ay sinalubong agad ako nung nagpakilalang best friend ni Rafael. Sinabi na niyan lahat ng tungkol sa'yo, tungkol sa inyo ng mama mo. Nalaglag ang balikat ko sa mga sinabi niya. Hindi ko naman inaasahan na may pagsasabihan pala si Rafael tungkol sa sekretong inamin ko sa kanya. Anong sabi niya? Tanging na itanong ko dun sa kaniyang kaibigan. Wala naman siyang galit pero nasaktan siya ng todo. Hindi niya alam kung kaya pa niyang ibalik sa dati ang buhay niya. Tumaungo lang ako, lumapit sa malawak na pintuan. Pagkatapos ay naglakad ako papunta dun sa beachfront at dun ko siya nakita. Si Rafael, nakaupo sa buhangin at tulala. Rafael, mahina akong tawag pero hindi siya lumingon. Naglakad ako papalapit sa kanya. Tapos naupo ako sa tabi niya nang walang sali-salita. Makalipas ang ilang minuto ay siya ang bumasag sa katahimikan naming dalawa. Pinaniniwala mo ako, Bea. Pinaniwala mo akong totoo ang lahat, na ikaw ay ikaw. Totoo naman ako, Rafael. Totoo ako. Totoo ka ba talaga? Paano ko paniniwalaan yan kung nagsimula ang lahat sa kasinungalingan? Napapikit ako. Gusto kong ipaliwanag ang lahat pero sa totoo lang, hindi ko alam kung may paliwanag bang kaya niyang matanggap, Mama Mia. Bea, sabi niya sa bababang boses, hindi ko alam kung saan ka nabuo, kung saan ka nasanay. Pero kung yung pagmamahal ko sa'yo hindi pa sapat para tumigil ka sa ginagawa ninyo, baka hindi talaga tayo para sa isa't isa. Tumulo ang luha ko, dahan-dahan, tahimik. Ilang saglit pa ay tumayo siya at humakbang papalayo sa akin. Hindi ko alam kung paano siya tatawagin, Mama Mia. Hindi ko alam kung paano siya pipigilan sa pag-alis niya. Kaya wala akong nagawa. Wala akong nagawa kundi panoorin lamang siya habang humahakbang papalayo sa akin. Pagbalik ko sa Maynila, kinuha ko na ang mga gamit ko sa bahay ni Rafael. Inisip kong eto na siguro at yun na siguro ang pamamaalam namin sa isa't isa. Bumalik ako dun sa apartment na dati naming inuupahan ni Mama, pero wala siya doon. Wala ring balita. Mama Mia, tinignan ko ang joint bank account namin ni Mama. Wala na ring laman ito. Lahat ng dati niyang koneksyon, hindi ko na rin mahagilap. Ayoko na rin hagilapin. Mama Mia, nang binsan na pinuntahan ko siya sa isa sa mga parokyano niya dati, ay sinalubong ako ng tanong na, gusto niyo bang makasuhan sa panlulokong ginawa ninyo? Napaupo ako. Humingi ako ng tawad at sinabi kong nawawala ang mama ko. Well, kung anong mangyayari sa inyo, karma nyo na yan. Naglakad ako. Hindi ko alam kung saan hahagilapin si Mama. Nakaupo ako sa gilid ng kalsada. Walang direksyon, wala ng pera, wala ring Rafael at wala ring Mama. Sa unang pagkakataon sa buhay ko ay naramdaman kong totoong mag-isa na lang ako, Mama Mia. Ako na lang. Ako lang talaga at wala na akong ibang kasama. Inisip ko noon, ano bang mangyayari sa buhay ko ngayon? Ano bang magiging kasunod nito? Ano ba ang tatahakin kong mundo? Inabutan na nga ako ng ulan.
Nabasa pa nga ang cellphone ko na siyang naging dahilan para masira ito. Kaya ang natitira kong pera ay ginamit ko na pampaayos dito. Habang pinapaayos ko ang cellphone ko, Mama Mia, ay may nakita akong isang karatula. Wanted, tindera. Tinignan ko yun. Wala akong alam sa trabaho. Kami kasi ng mama ko, habang lumalaki ako noon, Mama Mia, mahilig po kami sa take-out, sa pagkain sa karinderya. Hindi ako marunong maglaba dahil pinapalaundry lang namin o pinapalabada lang namin. Kaya wala akong kaalam-alam. Pero sinabi ko sa sarili ko, kung hindi ako kikilos, baka mamatay ako. Kung hindi ako kikilos, baka mawala ako. Kaya pagkatapos kong ipaayos ang cellphone ko, ay pumunta ako dun sa tindahan na yon. Nag-apply ako. Isang Chino ang may-ari. Siguro Filipino-Chinese na siya, Mama Mia. Tinanong niya ako kung anong experience ko. Hindi ko naman masabi sa kanya na hindi nga ako marunong sa anumang mga gawain, pero marunong at pihasa naman akong manloko. Buti na lang kahit wala akong experience, sinabi niya ay susubukan niya ako ng 2 linggo. Kaya ayun, pinapasok niya ako doon. Mama Mia, meron din siyang pinauupahan na maliit na boarding house. Sabi niya doon na raw muna ako dahil sinabi kong wala naman na akong patutunguhan pa. Umalis na ako dun sa apartment na inuupahan namin ni Mama dahil wala na rin akong pambayad doon. Nagsimula akong mamuhay mag-isa. Nagsimula akong ayusin ang buhay ko. Napakahirap magbanat ng buto. Doon ko naisip na kaya siguro na humaling ang mama ko sa trabaho namin noon ay dahil hindi naman yun masyadong mahirap. Mahirap magpagod, mahirap magpanggap. Pero hindi naman masyadong mahirap kumpara sa manual labor. Nung unang beses kong ginawa yun ay halos mabaliw-baliw ako dahil sa dami ng customer. Pero napabilib ko naman yung amo kong incheck dahil napakagaling ko raw sa pera at kwentahan. Sabi ko na lang, best in math ako nung nag-aaral ako. Kahit na ang totoo ay magaling naman talaga ako sa pera dahil yun naman ang tinuro sa akin ng aking ina. Makalipas ng 2 buwan ko sa trabahong yun ay lumipat ako sa isang medyo mas malaki-laki ang sahod. Hanggang sa lumipas ang 1 taon, Mama Mia. Pumasok ako bilang cashier at tagapagluto sa isang medyo malaki-laking karinderya. Doon ko natutunan na magaling pala akong magluto. Magaling pala ang panimpla ko. Research lang, tapos niluluto ko at nagugustuhan naman ng mga customer. Hindi kalakihan ang sahod pero sapat na para sa isang simpleng buhay. Isang hapon may pumasok na customer. Isang pamilyar na tindig, si Rafael. Napangiti siya, mas payapa ang ngiti niya at mas simple. Parang tumanda din siya ng halos 10 taon. Pero ewan ko, Mama Mia, kahit tumanda siya ay hindi pa rin nawala ang kabog sa dibdib ko. Alam kong may iba sa inyo na tataas ang kilay dahil di hamak na mas matanda sa mama ko si Rafael. Pero ako ang patunay, Mama Mia, na wala sa itsura at edad ang pag-ibig dahil totoong minahal ko si Rafael kahit sa agwat ng edad naming 2. Pwede bang umorder? Sabi niya na nakatingin sa name tag ko. Ngumiti ako. Pinipigilan ang nangingilid na mga luha sa mga mata ko.
Dahil kahit halos 1 taon na ang lumipas mula nung huli kaming magkita, ay hindi pa rin nakalimutan ng puso ko si Rafael. May mga gabi pa rin noon, Mama Mia, na hinahanap-hanap ko pa rin siya. May mga gabi pa rin noon na siya ang laman ng puso't isipan ko. Bea, hindi mo yan totoong pangalan? Di ba gawa-gawa lang ang pangalan mong yan? Ngumiti ako, huminga ng malalim. Hindi yan gawa-gawa, nickname ko talaga yan. At ngayon, inako ko ng totoo ko yung pangalan. Umupo siya, tahimik. Pinagmamasdan ako habang ginagawa ko ang order niya. Mama Mia, wala kasing katao-tao noon dahil hapon. Walang halos kumakain kapag 2:00 hanggang 4:00 ng hapon. Ibinilin ko sa kasamahan ko yung kaha at saka ako lumapit sa kanya at umupo. Kumusta ka na? Tanong niya. Eto nagsusumikap na mabuhay. Nagsusumikap na ayusin ang sarili ko. Ang mama mo, kumusta na? Ayun, balita ko, nasa ibang lugar. Balita ko may kinakasama na siya ngayon. Nakahanap rin pala siya ng lalaking magmamahal sa kanya. Siguro, hindi ko na alam eh. Hindi pa kasi kami nagkikita. Sana, balang araw ay magkita kaming dalawa. Nangyayari yan. Tulad ng pagkikita natin ngayon. Rafael, bakit ka nga pala nandito? Paano mo nalaman na nandito ako? Nung nakaraang buwan, napagawi dito ang isa kong kaibigan. Napicturan ka. Pinakita niya sa akin kung ikaw ba yun. Nung nakumpirma kong ikaw nga, hindi ko alam kung pupuntahan ba kita. Ilang beses akong nakipagtalo sa sarili ko. Ilang beses kong sinabi na hindi na kita kailangang puntahan dahil maayos na ang buhay mo at maayos na rin naman ang buhay ko. Pero, bakit mo ako pinuntahan ngayon? Kasi Bea, hindi ka naalis sa isipan ko eh. Mama Mia, doon ay hindi ko na talaga napigilan ang mga luha na pumatak mula sa aking mga mata. Oh, bakit ka umiiyak? Ano? Wala. Namiss lang kita. Pag-amin ko sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Namiss din kita. Mama Mia, hindi na kami bumalik sa dati ni Rafael. Pero nagsimula kami ng bago. Hindi na ako anak ng isang gold digger. Hindi na ako manipulative o mapagsamantala o manloloko. Ako na lang si Bea. Si Bea na natutong ituwid ang kaniyang mga pagkakamali dahil sa totoong pagmamahal na kaniyang nararamdaman. Niligawan ako ni Rafael. Gusto ko sana siyang sagutin kaagad noon pero sabi niya, wag daw muna. Kilalanin daw muna namin ang isa't isa mula umpisa. At pagkalipas ng halos 6 na buwan ay sinagot ko na siya. Ako na ang nagsabi na hindi na namin patatagalin ang lahat dahil napaka-precious ng oras. Nung naging kami na, inaya niya ulit ako na mag-live-in kaming dalawa. Sa ngayon, Mama Mia, ay nag-uumpisa ulit kami ni Rafael ng isang maliit na negosyo. Isang maliit na tindahan pero kumpleto naman sa lahat. Kaming dalawa ang nagpapatakbo habang masaya kaming nagsasama. Si Mama, ang huling balita ko ay nasa Hong Kong daw. Kasama niya raw yung kanyang kinakasama na may kaya naman daw sa buhay. Wala na akong balita sa kanya. Inisip ko, Mama Mia, sana lang nagpakatotoo na ang mama ko. Sana lang tinanggap nga siya ng lalaking yan.
dahil sa totoong siya at wala siyang tinatago. Dahil alam ko na kapag may tinatago pa siya, darating ang araw na matutuklasan din yon at baka maging huli na ang lahat at iiwanan na naman siya. Sana kung nasaan man siya, natutunan na rin niyang magpakatotoo. Natutunan na rin niyang magbanat ng buto para sa sarili niya. Hindi sa pamamagitan ng pagkapit sa mga taong may kaya, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling pawis at pagod. Hanggang dito na lamang po ang sulat kong ito, Mama Minya. Maraming salamat po dahil ang inyong programa ay isa sa mga libangan namin sa araw-araw ni Rafael. Sa ngayon ay masaya kaming nagsasama. Sa ngayon ay sinusubukan ko rin na kontakin ang anak ni Rafael. May mga iniinda na rin kasing sakit si Rafael, Mama Minya. Alam ko, kahit hindi ko patanggapin, alam kong medyo umiikli na ang nalalabi niyang oras sa mundo. Kaya ang ginagawa ko ngayon ay sinusubukan kong kausapin ang anak niya para maging maayos silang dalawa. Hindi ko alam ang punot dulo ng kanilang hidwaan na mag-ama. Pero ang gusto ko sana, ako ang maging tulay para maging okay sila. Maraming salamat ulit, Mama Mia. Hanggang dito na lamang, lubos na gumagalang at nagmamahal, Bea. Love knows no age. Love knows no face. Ganun ba yun? Oo, wala daw kilalang edad ang pag-ibig. Wala daw kilalang mukha ang pag-ibig. Hindi porket hindi ka naaayon sa standard ng karamihan, ay wala nang magmamahal sa'yo. Gaya ng kay Rafael. Pero isa lang ang natutunan ko sa kwentong ito. Kapag nagmamahal ka, dapat yung totoo. Dapat yung walang tinatago. Dahil ang isang pagmamahal na nabuo sa kasinungalingan, kailanman ay hindi magtatagal. Kung nagtagal man, kailanman ay walang peace of mind dahil hindi naman totoo. Wala namang katotohanan na nakaangkla dito, 'di ba? So sa mga nagmamahalan ngayon, naway totoo kayo sa isa't isa. Naway wala kayong tinatago sa isa't isa. Charot lang. Sa mga gold diggers dyan, ay nako, buhay nyo yan. Go lang. Basta dapat handa kayo sa consequence ng inyong mga ginagawa. Diba? Anyways, maraming salamat, Bea, sa pagbabahagi mo ng iyong napakaganda at napaka-intriguing na kwento dito sa ating programa. Thank you very much talaga. At syempre sa mga nanonood ngayon, alam nyo na ang drill. Kapag napanood nyo ito, kapag umabot kayo sa puntong ito ng ating kwento, ay nako, i-like at i-share nyo na yan. Dapat naka-like at share para naman marami ang makapanood o makapakinig nitong kwento natin. At syempre, kapag na-share mo na, please, pakisiguradong subscriber ka na dito sa channel natin. Meron po tayong mga tagapanood o tagapakinig na hindi natin subscriber na sa mga, ano ba yun? 25.37%. O, ayun. So, marami din, 'di ba? 26.9 na pala. So, please subscribe to our channel para naman updated ka lagi sa ating mga kwento at syempre sa ibabahagi kong mga sulat sa inyo, 'di ba? Maraming salamat. Marami tayong new viewers, nasa 39.9%. Hello sa ating mga new viewers. Mwah, love you. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako, paki-like at share at paki-subscribe dahil meron tayong parang goal. Goal na umabot ng 100,000 subscriber by the end of this year. Oo, gusto ko ng silver play button. Maawa kayo. At syempre, hello ako sa ating mga suki, ang ating mga members na talaga namang nauuna lagi sa ating mga pabati. Syempre, member sila eh. Hello ako sa ating pinakabagong member na si Maria Elena Abe, si Maureen Tugab, Angeline Puaso, Gimaras Girl, Easy Gale, Mila Raduban at Freaky.
So sa mga gustong magpa-member, may join button dyan or join button. Pwede nyo i-click yan at kayo na po ang mamili kung anong membership ang gusto ninyo. At syempre kung nagpa-member ka na tapos hindi ko pa nabati ang iyong pangalan, ay baka kasi August 6 ko ito nire-record na video. So baka hindi ka pa nagpa-member noong August 6. So huwag ka mag-alala dahil sa mga susunod na video natin kapag nagpa-member ka na sa araw o after ng araw ng recording natin, ay nako, atin na po niyang mababati ang inyong mga pangalan. Syempre, dito din tayo sa ating mga suki na laging nagko-comment sa atin. Hello ako kay Viva OFW. Maraming salamat. Ninia D. Hello sa'yo. Hi din ako kay Ma'am Judith McGovern and to her husband. Maraming salamat. Sally Buma. Hello rin ako kay Rose Eunice, kay Sir Reynaldo De Vera, kay Janice Villar, Magdalena Ventura, maraming salamat. Hello rin ako kay Chazzy Chai, Christina Sison. Hello rin kay Black Angel. Grabe sa pangalan, Black Angel. Hi din kay Ed Santos, kay Boss Bilog. Maraming salamat. Diane GH. Hi din kay LB Lapot at kay Frieda Alejo. Maraming salamat. Abigail Tenorio, hello sa'yo. Sa lahat ng mga nanonood sa atin, I love you all so much. Kung meron po kayong sariling kwento ng inyong buhay na nais nyong i-share dito sa ating program, ay yan po, welcome na welcome dito. Mag-email lamang po kayo. Ayan ang ating email address, mamamiacdo00317@gmail.com. Salamat sa inyong panonood ulit. At sa mga hindi nagsiskip ng ads, thank you very much. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Mag-ingat po kayo palagi. I love you. See you soon. Bye-bye.